Magandang araw po sa inyo lahat mga kabunjing at welcome sa aking channel. So ngayon, meron lamang akong isi-share. Marahil nagtataka kayo kung bakit yung title ko sa taas. Paano or sumasahod ako kahit hindi pa monetize ni YouTube. So, yun yung title natin. Kumikita ako kahit hindi pa monetize ni YouTube. Malinaw po, no? Pakiintindi po muna bago kayo magpatuloy sa panonood. Pero kung interesado kayo, maaari po muna kayo mag-subscribe at ipindutin ang notification bell para updated kayo sa susunod kong video. So, ang pag-uusapan natin, mag-share lang ako kasi yung iba na nakaka-BLS ko o nakakapag-sub to sub ko ngayon ay nagtataka kung bakit wala pa akong 1,000 subscriber or hindi pa ako monetize pero may ads na ako. Siguro yung iba nakaka-experience na nito kasi ito yung bago kay YouTube na kahit hindi ka pa monetize ay bibigyan ka na ng ads ni YouTube. May papasok na sa yung ads. So, para sa akin, mas pabor yun sa ating mga maliliit pang YouTuber or gumagawa ng video. Mas pabor yun kasi habang nagpaparami tayo ng subscriber o nagpapalaki tayo ng bahay, ay may naiipon na tayong monetization or may naiipon na tayong revenue sa ating channel. So, mas maganda yun at mas pabor yun sa atin. So, yung iba kasi, ang pagkakaalam nila is magkakaroon lang ng ads yung kanilang channel o yung kanilang video kapag na-monetize na sila, kapag nakuha nila yung dalawang requirements ni YouTube. Una dito is yung 1,000 subscriber at pinaka-importante sa lahat at pinaka-mahirap na kunin is yung 4,000 public watch hours. So, yun ang napakahirap, no? Pero mas maganda ngayon. Dati kasi wala yung ads. Magkaka-ads ka lang kapag na-monetize ka. Pero ngayon, meron na pong ads. So, mas maganda po yun para sa atin. Kasi, dumadami yung ating monetization. Revenue, dumadami na. So, kapag na-hit natin yun, 1,000 subscriber at 4,000 public watch hour. So, meron na tayong makaka-cash out na pagdating ng ating pin. Makikita na natin yung monetization o revenue natin is medyo marami na bago tayo ma-monetize. So, i-explain ko po sa inyo sa lahat ng baguhan. So, payo ko lang sa inyo sa lahat ng mga baguhan. Kasi marami pa akong nakaka-BLS or nakaka-sub to sub na 100. So, mas dumami ngayon yung mga nag-YouTube. Lalong-lalo na napapansin ko more on sa mga probinsya nila. Yung mga 100 plus or 50 plus pa lang. So, payo ko lamang po, pagpatuloy nyo po yan. At make it better para mas maganda yung video natin, mas maganda yung quality, is mas magugustuhan po ni YouTube yan. So, yung iba, nakakuha lamang po ng sahod kapag monetize na. So, ito sa akin, yung title po, pakiintindi po muna, pakiintindi. Ang nakalagay po sa title is, sumasahod ako kahit hindi pa ako monetize ni YouTube. So, malinaw po yun, no? Pakiintindi po. So, baka kasi after the end of this video ay magbabash yung ibang tao makakapanood nito. Pero okay lang. Sanay na ako i-bash kasi kapag hindi ka sanay mabash o madamdamin ka pagdating sa social media, hindi ka pwede maging YouTuber o vlogger. So, kailangan, kung gusto mo talagang maging YouTuber o vlogger, tanggap mo lahat
kung ano yung magiging komento ng mga viewer mo at ng mga iba pang tao na hindi mo viewer. So, kailangan hindi mo siya damdamin kung may masama man silang nasabi or nabash ka. It's okay. So, gawin mong sandalan yung pangbabash nila para mag-go ka pa. Para mas gawin mo yung maganda para sa YouTube mo, para sa video mo. So, yung basher, hindi po talaga yung nawawala sa isang social media. No? So, kung gusto mo maging matagumpay sa pagbablog, sa pagiging YouTuber, so kailangan tanggap mo lahat. No? So, ngayon, kung ibabash nyo naman ako sa pagkatapos ng video na to, dahil ang title ko nga ay kumikita ako or sumasahod ako kahit hindi pa ako monetize ni YouTube. Yun po yung i-explain ko sa inyo. So ngayon, i-bash nyo naman ako is okay lang sa akin. Sanay na po ako dyan kasi dito sa channel ko sa Bunjing TV is marami na nag-comment sa akin na may maganda, may mababa at may negatibong komento. Tanggap natin. So tapos kung may makita ka naman na comment na positive or nagpo-push sa'yo o nagsasabi na ego mo yan, i-appreciate po natin. So appreciated dapat natin yung mga positibong komento. Tapos explain ko sa inyo kasi meron akong isasalang na video. Panoorin nyo ito. Yung iba kasi nagtataka bakit may ads na ako or either sila may ads na rin na hindi sila aware kasi hindi pa nga sila monetize. Itong video na to, ito yung bago kong channel na G and Dayan TV. 200 pa lang po siya pero lahat ng video niyan may ads na po. Depende pag bagong upload pa lang. Pag bagong upload pa lang, 1 linggo po siya bago pasukan ng ads. Kaya ito bilang patunay na kahit hindi ka pa monetize, ay papasukan ka na ng ads at may papasok na sa iyong revenue. Panoorin nyo to. Hello po guys! Ayan guys, kung makikita nyo 227 subscriber pa lamang po pero may ads na po yan. Ito ay intro! So ayun guys, kung napanood nyo, di ba? 200 plus pa lang yung subscriber ko at 43 pa lang yung public watch hour niyan, pero may na po siya. May mga ads na po siyang pumapasok. So, dagdag kaalaman lamang po, 3 to 5 minutes na video mo, may isang ads na pwedeng pumasok sa iyo. Pero 5 hanggang 10 minutes or 15 minutes, ang pwedeng pumasok na ads sa iyo is 2 or 3 na ads ang pwedeng pumasok. Depende po yan sa haba ng inyong video. So ngayon, marahil sabik na kayong malaman kung paano ako sumasahod. So, i-explain ko sa inyo. Yung iba pong mga YouTuber, pag na-monetize na, is ang sahod nila is monthly. Monthly mag-PPM sa kanila si Google AdSense na please check your payment for this month. Ganon yung
i-email sa iyo ni AdSense. No? Ngayon, ang sahod ko po is every 15 to 30 days. O mas madaling salita, kinsinas katapusan. Pagdating ng pitsa 15, sasahod po ako. Kahit hindi pa po ako monetize ni YouTube. So malinaw po, nasahod po ako kahit hindi pa ako monetize ni YouTube. Simple lang ang gagawin mo, tuturuan kita. Ang gagawin mo lamang po, kailangan mo lang ng sipag at tiyaga. Para kung pwede lang, buuhin mo yung 15 days or 30 days. Sipagan mo. Kasi kung tatamad-tamad ka at patulog-tulog ka, walang mangyayari sa'yo, di ba? So, kailangan lang ng time management sa sarili para makuha natin yung gusto natin, mabot natin yung pinapangarap natin na ma-monetize tayo, magkaroon tayo ng sahod ni YouTube every monthly or 15 days. So sa akin, ang sahod ko po ay every 15 days. So ulitin ko po, yung title ko ay Sumasahod Ako or Paano Sumahod kahit hindi pa monetize ni YouTube. So, pakikitandaan po, unawain pong mabuti. Sumasahod ako nang hindi pa monetize ni YouTube. So, ito lang gagawin mo. Kailangan mo ng sipag at tiyaga at huwag patulog-tulog, di ba? Ang gagawin mo, papasok ka mula pitsa 1 hanggang kinsinas. Kasi po ako ay isang security guard. So, napasok ako sa trabaho ko daily. So, iniiwasan ko magkaroon ng rest day or ng absent para malaki yung sahod ko. Yun po yung sinasabi kong sahod ng kinsinas at katapusan. Sumasahod ako ng kinsinas at katapusan dahil sa trabaho ko. Hindi ko po sinabi kanina na sumasahod ako kay YouTube kahit hindi pa ko monetize, no? Hindi po ganon. Sumali na po sa title, sumasahod ako kahit hindi pa ako monetize ni YouTube. Dahil yung sahod ko, galing po sa trabaho ko bilang isang security guard. Diba? At pagkatapusan naman, yun, may sahod ulit. Yun po yung sinasabi ko na sahod. So, kailangan, ikaw din, i-motivate mo yung sarili mo na wag kang pa-absent, wag kang pa-rest day, para medyo malaki yung sahod natin. Malaki yung sahod mo. So, yun lamang po guys. Sana huwag niyo kakalimutan mag-subscribe sa aking channel kasi meron pa po akong i-upload na video. I-share ko naman kung paano tanggalin o paano makita yung copyright claim sa ating mga YouTube channel kasi may mga video or background music tayong nagagamit na ipinagbabawal po ng may-ari. Kaya po tayo nagkakaroon ng copyright claim. So, sa sunod na lang po na vlog yan. So, kailangan subscribe muna kayo sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa susunod kong video regarding sa paano makita ang copyright claim. Kasi gusto kong matulungan yung iba na hindi pa alam kung paano makita. Salamat. Yan lamang po. Maraming salamat. Bye.